Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. It's a beautiful morning. I think I'll go outside for a while and just smile. Just taking some clean, fresh air, 'cause there's no sense in staying inside if the Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, siguro ramdam mo ang excitement sa puso ko, best friend, sa araw na ito dahil tayo dito sa DZMR magse-celebrate ng ating pong pang-13 taon sa radyo. Oh, teenager na tayo ha. Imagine ha, nakatagal tayo ng 13 years. At ngayong araw po sa ating pong palatuntunang matamis ang buhay, medyo magbabalik tanaw tayo kung papaanong nangyari itong huling 13 taon sa buhay natin sa 1143. At the same time, magkakaroon po tayo ng opportunity para ma-interview ang mga tao na nasa likod ng technical system ng DZMR. Sila yung mga tao na sila yung mga best friends natin na hindi natin nakikita kahit pa sa mga live programs po natin, hindi natin naririnig ang boses nila, hindi sila lumalabas sa camera kapag tayo po ay naka-live streaming. Pero sila po ang mga dahilan kung bakit naririnig mo, sila ang dahilan kung bakit naririnig mo ang 1143 sa radyo. O, ayan. Kaya magandang makilala natin sila, yung tech team ng Matamis ang Buhay at ng 1143 DZMR. At hindi lang yan, no? Pag-uusapan din natin, magbabalik tanaw tayo kung papaanong nagsimula ang 1143 DZMR. Maraming magandang kwento dyan, ano? But basically, ang maririnig ninyong kwento sa unang part, syempre yung kwento ni best friend Lily. Kaya wag po kayong alis. It will be a great time of kwentuhan. Lily Garcia po ang aking pangalan at yan ang ating kwentuhan ngayong araw. Ay nako, parang history po tayo. 1143 DZMR at ikaw ay nandito sa ating palatuntunang Matamis ang Buhay. Lakad ng taon, bawat hamon ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Bagong pag-asa sa himpapawid, dalangin namin na siyang maihatid. Bigyang lakas ang mga alagad ng ang layon mo'y aming maipatupad. Sa kagipitan o kaginhawahan, di matatawaran ang iyong katapatan.
Patuloy tayo sa ating pong program, Matamis ang Buhay. Nandito ka sa 1143, 13 years old, teenager na ang DZMR best friend. Kung ikaw ay isa doon sa ating mga listeners na nagsimula na pong makinig sa DZMR 13 years ago, maaring hindi ka na, maaring very familiar ka sa akin, no? Kung nakikinig ka ng program natin for the last 13 years. Pero kung ikaw ay bago at ngayon pa lang makikinig sa ating pong palatuntunan, abay welcome na welcome ka, kapatid. At gusto ko lang balikan ng konting history kung paano nagsimula ang personal na lakad ko sa 1143. Of course, taon-taon binabalikan natin yung kwento na yan. Maganda namang balikan kung paanong nagsimula ang personal journey ko sa 1143. Kasi una, ako po talaga ay mahilig sa radyo. Nung bata ako, lagi akong napapagalitan kasi mas pinipili ko ang makinig ng radyo kaysa magtrabaho. Halimbawa sa trabahong bahay, pero natuto ako na habang nakikinig ng radyo ay nagtatrabaho, naglilinis, tutupi, yung mga trabaho ng mga bata, di ba? At there were times na inuubos ko ang oras ko sa pakikinig ng drama sa radyo. So yun yung naging connect ko sa radyo. Pagising sa umaga, radyo ang nakatugtog. Bago matulog sa gabi, radyo. Yun yung pong panahon na hindi pa uso ang kuryente, hindi pa uso ang television dito sa Santiago City. But we were blessed. Yung father ko mahilig makinig ng radyo. May phonograph na kami noon. And I'm talking about the 1960s. Fast forward tayo, nung ako pa yung nag-high school, nabigyan po ako ng opportunity na magkaroon ng radio program sa isa sa mga radio stations dito sa Santiago City. And I think that's when my love for radio really started. Nung ako yung na-expose sa radio broadcasting, nagkaroon ako ng isang oras na programa sa radyo, linggo-linggo. Araw po ng linggo, barangayan. At basically, ang mga topics na pinag-uusapan doon ay mga young people, mga projects na pwedeng gawin ng mga kabataan. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga kabataan para matulungan ang bansang Pilipinas na maging mas maayos, paano makakatulong, yung mga gano'n. Again, fast forward tayo nung college, doon po ako nag-decide na kumuha ng kurso na pinakamalapit sa puso ko, which is Communication Arts. Very general yung aking course kasi nag-aral ako ng radio production, TV production, advertising, newspaper writing, hindi pa specific ang mga tsaka communication arts. That's why it's quite general. Pero again, fast forward, pagkatapos ng college, hindi naman ako pumasok sa radyo. Ako naman ay pumasok sa ibang field, sa education. Until siguro mga 15 years ago po, nag-attend ako ng isang meeting ng mga pastor sa Cauayan City, yung Cauayan Ministers Association, inviting them, talagang 15 years ago, iniimbita ko yung mga pastor ng Cauayan City na mag-attend ng isang seminar na sponsored ng Philippine Haggai Institute Alumni Association, na kung saan ako po ay miyembro. Yan. Ito po ay isang organization ng mga leaders, Christian leaders, na nagbibigay ng Christian leadership training para sa mga leaders po, Christian leaders sa community, not necessarily mga pastors. Basta mga Christian leaders sa community, sa negosyo, sa mga opisina, mga ganon. So, nagsalita ako sa harapan ng meeting, not knowing na yung isa sa mga bisita din during that time si Kuya M. Perez at si Ate Miriam. Nung sila yung nagsasalita, na-mention po nila yung tungkol sa pagbubukas ng FEBC radio station sa Santiago City. So nung natapos silang magsalita si Kuya M at si Ate Miriam, nilapitan ko sila. At nagpakilala ako. Sabi ko, Lily Garcia po ang pangalan ko. Kasi ang FEBC, meron akong may love story ako dyan sa FEBC. Nung college ako, balik tayo nung college. Nung college ako, so ganun
since communication arts ang course ko, ang nabunot ko, nagagawa ng study ay FEBC, DZAS, and DZFE. Yan. So, kahit ayaw ko, sabi ko ayaw ko to, Christian station, pero wala akong magagawa. Yun po yung naibigay sa akin na assignment. So, I have to go to Karuhatan, Valenzuela, Bulacan, para gumawa ng study tungkol sa radio station na DZAS and DZFE. So, ganun po. Naikwento ko yun kay Ate Miriam, 15 years ago. And sabi nila, baka gusto mong mag-volunteer as broadcaster. Medyo tumawa po ako during that time kasi ang busy-busy ko talaga with other ministries, no? We have a school to run, I have PHIAA, at meron pa akong Boys Brigade ministry. Marami akong ministry, kumbaga feeling ko overloaded ako. Pero sige, sabi ko, pag-pray natin kasi gusto kong gawin yan. Pinag-pray nila ako, pinuntahan pa ako sa office. Opo, so medyo naiyak talaga ako noong i-offer sa akin at umuo kaagad ako kasi talagang gusto ko pong bumalik sa radyo. So yun yung aking short love story with 1143 DZMR. And the training started. Ang training po ginawa sa Santiago City, radio broadcasting, radio script writing, news writing, lahat ng klase ng aspect ng broadcasting ay nag-training po kami. And then dinala kami sa main office ng 1143 sa Karuhatan, Valenzuela for I think 5 days, if I'm not mistaken, 5 days or 3 days intensive training sa technical aspect, yung technical production ng radio program. So lahat po yun, inaral namin, and then recording, etc. At sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nasa DZMR for the last 13 years. At hawak natin ang programang Matamis ang Buhay. Matamis ang Buhay ang naging ako yung namili kung ano yung title at bakit at kung ano dapat ang content ng ating program. Kung napansin po ninyo, ang programa po natin ay magazine type. Magazine type. Ang ibig sabihin, 'di ba, sa magazine iba-iba yung mga topics na nandoon, no? Merong topic tungkol sa parenting, may tungkol sa education, kung minsan news, may featured personalities. O ngayon, i-feature natin yung ating pong mga tech team dito sa 1143. So, ganon ang nangyari. And eventually, ang ating pong program, dati po hanggang Sabado tayo until siguro na-realize din ni Ate Miriam tsaka ni Kuya M na masyadong mahirap mag-prepare, sa totoo lang. Mahirap mag-prepare. So, nag-beg off na rin po ako na pwede bang pag Sabado hindi na lang ako mag-radyo. Tama na po yung 1 oras araw-araw na makasama kita dito sa ating program, Matamis ang Buhay. At masaya din naman tayo na nakakasama ka, best friend. O, ayan. So, anyway, ganun po ang nangyari. Fast forward, after 13 years, nandito pa rin tayo sa 1143. Mga kasama po natin nagsimula, si Pastor Nemi, nandiyan si Pastor Nemi, si Pastor Lawrence, yan. Pastor James, Bastian, nandiyan na sila, yung mga yan, nung tayo nagsimula. Pastor Philip Pataguan, at yung pong iba pa nating mga nakasama na noong pang unang panahon, o di ba? Kaya masaya po ang kahit hindi po kami nagkikita-kita araw-araw dito sa program, dito po sa DZMR. Eventually, gumanda ang technology, bumuti, at hindi na kami kailangan pumunta pa sa radio station to do our program. Katulad po ngayon, ang nakikita ninyo sa likod po ng bahay namin, pero naririnig nyo kami at nakikita nyo ako sa pamamagitan po ng technology. So yung mga tech people na nasa likod po ko na hindi mo nakikita, sila yung gagawa ng paraan para makita mo ako, marinig mo ako sa radyo, best friend. At sila ang ating i-interviewin ngayong araw. At sila yung i-highlight natin. At salamat sa buhay na kanilang ibinigay sa radyo na after so many years, sila'y nanatili na faithful hindi lang sa Panginoon kundi kahit pa sa radio station 1143 DZMR. Pag sinabi nating 13
13 years old, hindi lang si JM ang 13 years old dito, ano? Gusto ko ring i-identify si Pastor Bong Lagman. Yan, kasama na natin yan nung una pa. Baka magkamali ako. Oo, pero teka muna. Si Kuya Francis ay kasama ko pong nagsimula. Dati nasa PKB ako. Every Wednesday, PKB. Kasi Kuya Francis ang kasama ko. And then, kung minsan nakakasama ko rin si Pastor Nemi. Yeah. So, kaya lang, umalis ako sa PKB. Alam niyo kung bakit? Kasi wala kaming ginawa kundi tumawa. Hindi kami, hindi... Parang nawawalan ng credibility yung pulso, kuro-kuro at balita. Yung parteng balita nawawalan ng pulso kasi wala kaming ginawa kundi tumawa. Anyway, masaya din naman kami. So batian portion pa rin, James Bastian. Congratulations. Kasama na po namin si Pastor James noon pa. Si Pastor Lawrence, si Pastor Nemi, Pastor Philip, Pataguan. Ayan. Nako, si Pastor Rani Dulin, ganun din po. Kahit si best friend Virgie ay kasama sa mga unang mga broadcasters na po ng 1143. Sumunod si Pastor Ver. Ayan. At ngayon, si Mami Rachel, nagsimula, umalis, bumalik. Kaya meron siyang magandang umaga Mami version 2, no? Ayan, meron siyang ganon. Kasi dumating siya, nawala, bumalik. Ayan. At welcome din sa ibang mga iba pang mga radio broadcasters ng 1143. Best friend Senny at si Quincy, si best friend Freddy's, 'di ba? Mga bago sila. Si Doktora Jennifer C ay halos I think kung hindi man po nagsimula 13 years ago, malapit-lapit sa 13 years. Opo, si Doktora Jennifer C. Ayan ha. So, si Brother Dom Mariano ng Lagawe ay ganun din. Kasama na natin siya noon pa. Ang galing, no? So, congratulations and happy 13th anniversary. Ang Panginoon ang siyang nagsimula ng gawain ito at siya ang magtatapos. Ginagamit lang niya yung mga talento natin, yung ating oras, yung ating panahon, yung ating pagmamahal sa Ebanghelyo para po ipagpatuloy ang kanyang sinimulang gawain. At ito po, pag kami nawala, itutuloy po ito ng iba. Maraming salamat din po doon sa mga tao na naniwala sa mabuting pwedeng gawin ng radio evangelism. If I remember it right, 15 years ago, nung pong planuhin ang DZMR, yung mga unang mga meetings nung ginagawa pa lang itong radio station na to, ang pera pong pumasok sa 1143 naggaling po sa iba't ibang mga Christians mula sa iba't ibang parte ng mundo. Umaabot po ng 50 million pesos para po magawa ang building ng 1143 sa Santiago, tumayo ang tower, no? At iba pang mga gastusin para marinig mga equipment na kailangan para po magawa at marinig ninyo kami kahit nasaan man kayo sa Cagayan Valley. Yan. So salamat sa mga Christian friends natin na patuloy na nagbibigay at naniniwala sa kahalagahan ng radio evangelism. Sila po ang dahilan kung bakit nyo kami naririnig. At kami, tinutuloy lang po namin yung kanilang sinimulan. At syempre, kung titignan nga natin, yung pagsisimula na yan, galing po sa ating Panginoon, ha? Ako, thank you so much. At mamaya po sa pagbabalik natin, pakinggan natin ang ating pong mga technical people na nasa likuran ng radyo. Kaya mo naririnig ang mga best friends mo dito sa 1143. Dito lang yan sa ating program, Matamis ang Buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that His love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
Okay, ito naman yung opportunity natin, best friend, para makilala kung sino yung ating mga the men, ayun, the men behind 1143 technical team. Sila po ang aking mga tinatawag na tech team. Tawag ko sa grupo namin tech team, DZMR. Kasi meron pa ako isang tech team naman, sa Philippine Haggai. Anyway, we are very happy na ngayon, maaring naririnig natin ang radyo, yung mga ginagawa natin sa radyo, pero hindi natin nakikita kung sino yung mga the man behind the radio. Bakit naririnig mo kahit nasaan ka, best friend? Pag nag-tune in ka sa 1143, sila yung mga naririnig natin na mga, hindi sila naririnig. Sila ang dahilan kung bakit naririnig mo ako sa radyo, best friend. Wala ako sa technical aspect. Patiin natin ng good morning and happy anniversary, Janine. Good morning. Good morning po and happy anniversary sa ating himpilan ng 1143 DZMR. Talaga naman si Janine na. Si Janine po ang binibiktima ni best friend Dilly kapag sa recording ng ating mga programs, pag audio, 'di ba? Hindi naman po tayo araw-araw live. Ngayon recorded live po tayo at thank you so much, Janine, sa pagpasok mo ng maaga para gawin ang audio ng Matamis ang Buhay. Kumusta ka naman? Mabuti naman po sa grace ni God. Oh, okay. So, tell us, ilang taon ka na sa 1143? Nasa 4 years na po ako ngayon. Nako, di 4 years ka nang nagigising ng maaga. Opo. Anong oras ka gumigising para makapasok ng anong oras yung yung oras mo sa Pagpasok radyo? po. Oo. 7 a.m. po ang pasok ko pero dumarating po ako ng 6:30, 6:40 ganun po. Naku, paano na ang love life mo? Sino? Hindi, curious lang ako. How your day go about? Kasi, aminin natin, this is a ministry, pero syempre, consider din natin yung pamilya natin, di ba? So, kumusta naman ano naman ang sabi ni husband sa oras ng trabaho mo? Todo support naman po siya sa paghatid sundo sa akin dito sa station. Di ba? Very supportive ang mga asawa natin, Ako din kaya ako may studio dahil sa aking asawa. So, ibig sabihin yun yung mga support na natatanggap natin mula sa mga loved ones natin. Yan. Ilan ang anak mo, Janine? Isa lang po. Isa Isa pa lang lang po. Isa pa lang. Lalaki, babae? Sa girl. A girl. Ilang taon na siya? 5 years old na po at graduating po siya ngayon ng Kinder 2. May graduation talaga. Kala ko pang grade 6 lang ang graduation. Meron palang graduation na pang elemental, preschool. Anyway, doon sa 4 na taon na pagtrabaho mo sa ministry ng 1143, di ba may mga reasons kung bakit nasa 1143 tayo? Sinasama ko yung sarili ko. Ako po'y 13 years na sa DZMR. Isa ako sa mga una na pumasok na volunteer broadcaster sa 1143. Si Janine naman ay 4 na taon na. Pero hindi ka volunteer broadcaster, di ba? Opo, as hindi staff po dito sa staff. DZMR. Pero bakit DZMR? Bakit hindi ibang trabaho? Bali, ang DZMR po para sa akin ay bunga po ng panalangin dahil nung nagpe-pray po ako na gusto kong maging work yung may free ng Saturday, Sunday, kasi church service po ito. Hindi baling may pasok ng Monday to Saturday. And sabi ko, Lord, kahit hindi Christian company yung mapasukan ko, basta okay din yung relationship sa mga co-workers. At sa ilang buwan na ako ay nag-a-apply ng work, wala pong swak na tumutugma dun sa prayer ko. At nung time na nawalan ako ng pag-asa na mag-apply ng trabaho dahil
every time na may job opportunity, job fair na tinatawag dito po sa Santiago, Mm. is nag-a-attend po ako. At yun po, walang swak po dun sa prayer ko. And then, yun, nawalan ako ng pag-asa na mag-apply na. At 1 month ako na nag-stop na mag-apply ng work. At dun po dumating yung pastora namin sa church. At tinanong niya po ako kung may work na ako, at hindi pa ako nagdalawang isip na magsabing wala pa. At yun po, inintroduce niya sa akin ang DZMR dahil meron daw pong vacancy ang DZMR nung time na yun. Kaya nung pagkasabi po sa akin, nag-apply po ako agad dito sa DZMR. Oh, ayun, pinagpahinga ka pa ng Panginoon ng 1 buwan. Opo. Tapos meron palang nakahandang trabaho para sa'yo. O, housework at DZMR. Kumusta ang trabaho sa DZMR? Maayos naman po ang mga ginagawa dito sa DZMR, at isang nakaka-encourage doon ay yung mga kasama dito sa DZMR ay mga Christian din po sila, at maayos po yung pakikitungo namin sa bawat isa. Yan, importante yun sa workplace, yung good relationship. So, ano yung pagbati na gusto mong ibigay ngayon sa 1143 DZMR? Sige nga, yung straight from your heart, anong gusto mong sabihin? Sa lahat po ng mga tagapakinig ng DZMR, hindi lang po DZMR yung nagse-celebrate, kundi pati po kayong mga tagapakinig, dahil kasama po namin kayo na kung bakit nagpapatuloy ang DZMR. Kaya sa bawat isa po, mapa-volunteer, staff, at listeners, happy anniversary po sa ating lahat. Yan, ako, thank you so much, Janine. Maraming salamat. And God bless you as you continue to journey with 1143. May balak ka bang sa last question, may balak ka ba na sa masyadong personal, sa DCMR ka mag-retire? Hindi, kung ano yung Actually, kalooban. meron po, dahil sa nakikita ko po, okay naman po ang environment. Pero, di po natin alam kung ano yung will ni God sa journey ko. Oo. Pero maganda yung binibigay natin yung buhay natin sa kalooban ng Panginoon, just like what you are doing. And I believe that in God's own time, He will bless you with not only your needs, but also the desires of your heart. Thank you so much, Janine. Maraming salamat. Palakpakan natin. At bukas, saan nga kayo pupunta? Sorry, hindi ako makakasama. Doon sa Lagawe, ano? Saan doon? Sige, imbitahin mo yung mga friends natin. Bali, mamaya po, after lunch, ay dediretso na po kami sa Lagawe, Ifugao, dahil doon po gaganapin ang 13th anniversary ng DZMR. Kaya sa mga taga-Lagawe po, ina-invite po namin kayo na mag-attend sa ating 13th anniversary celebration. Yan. Maraming salamat, Janine. Thank you so very much for giving us this opportunity na makita ka at marinig. Siya ay isa sa mga technical men po natin ng 1143. Thank you, Janine. Maraming salamat. Thank you din po. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. Tuloy tayo sa ating pong program, Matamis ang Buhay. I'm happy to introduce to you, Jaran, ang 13 taong gulang sa 1143 DZMR. Kasabay na ipinanganak ng DZMR, JM Maguliado. Ayan, siya po yung ating tech team chief, only chief. O, di ba?
Oo, kasi there was a time na si JM lang po ang nasa technical room ng 1143. Tell us your journey kasi alam ko hindi ka taga Isabela. JM, bumati ka muna pala. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Lily, Ninang Lily. Oh, tingnan mo, Ah. naging ninang pa ako. Magandang umaga po sa lahat ng mga listeners ng 1143 DZMR and binabati ko kayo, hindi lang yung DZMR, binabati ko kayo mga listeners ng Happy 13th Anniversary sa ating lahat. Yan. Oh, so tell us, it's a maiksing kwento. Hindi ka taga Isabela, JM. Originally taga saan ka? Originally, ma'am, nanggaling po ako sa Quezon City. Laking batang Quezon City po ako. And nag-apply po ako sa sa 702 DZS. Doon po ako actually nag-apply. Mhm. Kaso po nung nag-apply po ako, sabi nila wala na pong vacant position kasi nung nagtatrabaho na ako sa FEBC, nalaman ko na kaka-hire lang rin nila ng employee Doon. sa DZS. So sayang, sabi ko ganoon, sana Sayang. doon na lang ako. Oh. Pero hindi 'yun yung kalooban ni Lord. Pinapili nila ako. Una, pinapili po nila ako. Saan mo gustong magtrabaho? Ito, meron kaming options. Meron sa Isabela, Mhm. meron sa Cebu. Mhm. Yung Cebu, familiar po ako yung Isabela. Actually, pasensya na po. Mahina po ako sa geography. Aha. Nung sinabi ng Isabela, sabi ko, ano sa dalawa na yan, yung medyo yung land travel lang. Eh, sabi nila, yung Isabela. Oo. Nung nag-travel na ako, nung tinanggap ko, sige, sa Isabela na lang po ako. Malaman-laman ko po, 10 hours pa lang biyahe. Naku, Oo. sabi ko, parang napasubo Cebu, isang ako. oras lang. Opo, ma'am. Pero yun po, doon po nagsimula yung journey ko. Yun yung panahon na dinala ako ni Lord dito sa DZMR. Actually, marami rin po akong in-applyan. Lahat ng mga in-applyan ko, lahat pasado yung exam. Pero pag sa interview, bumabagsak ako. Lahat na ata ng call center sa Manila, in-applyan ko. Mhm. Tapos kung minsan may sama ng loob ko, mas magaling pa ako magsalita doon na pumapasa. Ako hindi ako pumapasa. Pero yun nga, yung kalooban ni Lord na nandito po ako ngayon sa 1143 December at yun, 13 years na rin po ako dito. Nagsisilbi. Nung una kang dumating dito sa Isabela at nakita mo yung registration, brand new. Di Yes, ba? ma'am. Oo, brand new. Ano yung naging impression mo? Brand new kasi lahat eh. I remember ang budget po ng 1143. Maraming salamat sa mga donors. 50 million ang binuhos po na pera ng mga Christians sa DZMR para mapatayo po tong radio station na to. Ikaw, JM, bilang isang technical person, ano yung nakita mo at what were your first impressions? Una po, yung unang impression ko, syempre po, ako, very excited po ako doon sa mga, sa lahat ng nakikita ko. Kasi, ito po talaga yung unang trabaho ko na, legit. Ibig sabihin, ito talaga yung pinakaunang trabaho ko yung sa DZMR. So, excited ako. Pero, behind nun, sobrang kabado ako, ma'am. Kasi, ako din, mismo, wala akong experience sa radio broadcasting. Oo. And even doon sa Manila, hindi nila ako na training ng regarding sa mga gamit dito kasi iba yung mga gamit na hawak natin dito sa DZMR compared sa hawak ng DCS nung panahon na 'yan. Oo. Agree ako diyan kasi na-try ko sa Davao. Iba din sa Davao, FEBC ang gamit nila. Sa atin bago, even during that time, bago yung kahit yung app na ginagamit natin sa recording, etc. I'm not much on the technical aspect. Pero ang dami ko ring natutuhan. Since mag-isa ka sa 1143 at that time, anyway, binata ka noon, di ba? Binata ma'am. ka. Oo. So siguro yun ang isang reason kung bakit medyo madali para sa'yo ang lumipat ng tirahan. Pero hindi ka naman totally binata at that time kasi parang alam ko engaged ka na noon or magiging engaged ka pa. Ma-engage na po ako. Ma-engage ka pa lang. Oo. So paano mong pinag-pray yun? Yung decision na Isabela ba? Manila ba? Paano ang ginawa mo? Actually po, ang talagang plano ko po noon, kasi naka-isang taon na rin ako noon, nung bago po ako na-engage. Ang real plan ko ho noon, magpa-transfer back to Manila after dito sa DZMR. After a year, sabi ko, baka pwede na ako magpa-transfer or kung magkakaroon ng vacant position sa Manila,
babalik po ako. At yun din po ang plan naming mag-asawa na ngayon. Na yun nga, babalik po kami. Pero nung nandito na po ako, gusto ko yung yung community, gusto ko yung actually na in love po ako sa language ng Ilocano. Parang feel at home na ako. Pero nung unang taon, umiiyak po ako, gusto kong umuwi kasi wala akong kasama dito eh. Wala yung family ko dito. Wala yung lugar na kung saan ko kinalakihan, namimiss mo yung mga ganon. Pero when it comes to environment, gusto ko dito maganda yung hangin, malamig pag Disyembre, pag summer sobrang init. Pero alam mo yun, gustong-gusto ko po yung lugar ng Isabela. So nung engaged na ako, sabi ko ang alam niya babalik po kami. Pero dahil nung kasama ko na po siya nung umakyat dito, sabi ko, pansamantala, dito muna tayo. Sabi ko, kasi wala pa namang vacant position sa Manila. Dito muna tayo. Pero ako, masaya na ako kasi may kasama na ako. So, solved na ako kahit dito na lang ako kasi kasama ko na siya. Pero siya, si Au, yung aking misis, medyo takot din siya. Yung position ko dati, nalipat sa kanya na siya yung natatakot, siya yung parang bago sa lugar. Yeah. Pero yun, parehas kami na habang tumatagal yung panahon na in love kami dun sa sa community sa lugar na Yeah. And you were able to find a church where you can go dito sa Isabela. Opo, ma'am. So after 13 years with the DZMR, ano ang ini-enjoy mong ginagawa mo ngayon sa DZMR? Kasi I believe na hindi lang ito pera-pera. 'Di ba? Yes, Hindi ma'am. lang ito pera-pera. Yung ibig sabihin hindi yung laki ng sweldo, laki ng kinikita, hindi ganoon eh. Bakit tayo tumatagal sa 1143 DZMR? In your part, ako kasi volunteer ako eh. Magkaiba tayo, staff ka, regular staff ka. Pero what drives you to stay with 1143? Ano yung mga highlights saka downlights kung merong ganong term ng buhay mo bilang technical person na nagtrabaho sa DZMR? Siguro po to mention a few nung downlights. Few lang naman. Pero yung downlights, kung sinasabi po nila na sa FEBC, Downside siguro yung tamang term. downside nung experience. Yung sa akin nung sa Manila ako, sabi niya, na-meet ako na kaibigan na uy, sa FEBC ka pala nagtatrabaho, ang taas ng sahod mo. Napapost ako ng ganun. Tapos ngumiti na lang ako, hindi man ako nagsalita, hindi yun. Pero kung iano po natin yung amount, wag na natin pong pag-usapan. Pero ayun, alam niyo yun, yung naging highlights ko dito is yung nakakasama mo yung mga program partners. Sila nga, kung yung mga program partners po, wala po silang nare-receive from FEBC. Kami, may nare-receive po kami. Nasa mission na kami. Pero ito pa rin yung source of income namin. So, parang kumbaga, nakakapag-serve na kami kay Lord, nakaka-serve na kami sa mga tao, sa mga listeners, at sa mga program partners namin. So, lahat ito parang kumbaga, nandun na yung mission. Kaya Missions Radio, yung kabuuan ng pagmi-mission, nandun na. Nandun na po. Yung sa highlights po, ma'am, idagdag ko na lang din, ma'am. Kasi ngayon, masaya ako kasi nandito na si Janine. Di ba dati matagal akong talaga nag-e-edit ng Matamis ang Buhay. Alam Ngayon, ko. hindi naman dahil masaya ako na hindi na ako nag-e-edit ng Matamis ang Buhay. Actually, parang ayaw kong ang bitawan yung Matamis ang Buhay kasi matagal kong minimix talaga yung Matamis ang Buhay. Pero dahil nadadagdagan na kami, masaya ako na dadagdagan kaming mga kasama dito sa DZMR. Nandito na si Janine, si Oshwa, si Lester. Ginibab ko yung pagmimix ng Matamis ang Buhay. Hindi highlights yun, pero may mga ibang trabaho na naipasa sa akin katulad ng video making. Ako yung ako nag-e-edit ng video ng Magandang Umaga, Mami. Ayun, so yun yung mga bagong highlights ng buhay ko. Nagbibigay ng stress ba o nagbibigay ng ligaya, ng bagong ligaya doon sa diba? ng konting kurot doon sa trabaho. Kumbaga excitement. Yeah, kasi ngayon you're not just tinkering on audio but also on visual, 'di ba? Yes, So ma'am. magandang experience 'yan para sa iyo. Yes, ma'am. Kaya exciting pa rin. Apo. Oo. And what about yung mga experiences mo na pumupunta sa mga mission fields? Ay,
greatly honored po ako dahil Mhm. kasama ko kayo nung una akong nakasakay ng helicopter. Eh, first time mo din yun. For first time ko rin yun, ma'am. So, okay. I'm honored kasi kumbaga sabi ko nga kay Sir Ted, nare-reap natin yung sino na seeds nila Ma'am Miriam at Sir M. So, nung na-witness ko na sila rin mismo makasakay, ma-involve doon sa pag-distribute ng radio sa bandang Nagtipunan, Quirino, kumbaga parang sa akin, solved na ako kasi nakita ko sila na sila ma-experience nila yung sino nila na seed at nare-reap nila yung harvest nila. Oo. Parang ang lapit-lapit ng Nagtipunan, pero kailangan pang sumakay ng helicopter para marating yung tribo na yan. Opo. Opo. Marami pong mga ganyan sa mga areas po sa kabundukan. Kaya maraming salamat po sa mga investments, no? Si JM, si Janine, si Joshua, si Lester, ang investment po na ibinibigay nila hindi lamang po yung kanilang oras. Kahit po sila ay sumusweldo, pero ang pinakamaganda yung investment nila sa panahon. Na yung kanilang energy ay pwede nilang gamitin for the glory of God. Thank you so much, JM. Batiin mo si Mrs. Batiin mo si Au. Tsaka Yes, si Yumi. Opo. Binabati ko nga po pala ang aking mahal na misis na si Maria Aurora Dumanais Magulyado, and even kay ang aking unika iha na si Maria Mayumi Magulyado. Binabati ko rin po yung aking mother na nandito na rin sa Quirino. Sa Quirino na po kami nakatira. Nung una nakatira kami sa Divisoria, Santiago lang. Isang tumbling lang, ngayon maraming tumbling na. Malapit lang yun, 10 minutes. Opo. 15. Binabati ko po si Mama, si Maria Fe Magulyado, ang tatlong Maria ng aking buhay. Binabati ko rin po ang lahat, si Sir Ted, si Janine, si Joshua, si Lester, si Kuya Javal. And binabati ko kayo ng happy 13th anniversary. Ikaw din, Ma'am Lily. Happy 13th anniversary sa'yo. 13 years na tayo. Grabe. Kailangan mag-celebrate. 13. Yes, ma'am. Pagbalik niyo, ma'am. Teenager na tayo. Di ba? Opo. Teenager. Opo. Oo. Hindi na po tayo, bata, batuta. Teenagers na ang Yes, ma'am. teenager na ang 1143. At teenagers na rin po kami ni JF. Magkaedad lang tayo. Yes, ma'am. Kailangan natin mag-improve pa sa ating mga programa dito. Dahil teenager na tayo, nagdadalaga at tama. nagbibinata na. So, hindi pwedeng pawardi-wardi ang trabaho natin, di ba? Yes. Dapat may improvement. Opo, Sige. ma'am. Thank you so much, JM. Yung sinasabi kong interview na 2 minutes, mukhang naging umabot ng 15 minutes. Maraming salamat. God bless you. Thank you, ma'am. God bless you too. Good morning, radio. Thanks for the wake-up call again. As a new day lies before us, I know we can face anything together, my friend. Send me off into the world, let's make a new start. I'm ready to begin again. Good morning, radio. Thank you for always being there, my friend. Okay, tuloy tayo sa ating pong palatuntunang Matamis ang Buhay. We're still celebrating the 13th anniversary of 1143, and we thought it wise na kausapin nga itong ating mga best friends na nasa likod ng technical team ng DZMR. Hindi po araw-araw ay nakikita ninyo sila. Nag-a-appear ba kayo sa mga video-video, mga ganyan, Joshua? Hindi po, ma'am. Ay, hindi. You see? So, gandang umaga. Bumati ka muna, Joshua. Sabi mo muna yung pangalan mo, apelido, at artist name mo. Di ba? Kung meron. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Joshua Lumabi. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa Matamis ang Buhay, sa lahat ng sumusubaybay po sa 1143 December. Good morning po sa inyong lahat. Si Joshua po, best friend, ay hindi pa masyadong, or bago, yan. Si Joshua ay bago sa 1143. Yes, Ilang buwan ka pa lang, Joshua, sa DZMR? Actually, ma'am, 4 months po ngayong po. Ito ba yung unang trabaho mo? Yes po, this is my first formal job po. First formal. So, meron yes, ka pang ma'am. ibang mga part-time siguro na ginawa in the past, no? Yes po, Oo. yes po, ma'am. Pero ito yung kino-consider mo na
first time na ikay magtrabaho ng full-time, ikay required na pumasok ng maaga, tama? Yes po, ma'am. Oo, anong oras ka kailangang nandito sa DZMR? Pag pang AM duty po, kailangan po 4:30 nandito na po sa station. Sa Lo? studio. 4:30 AM po. O at least na Yung tulog pa po yung umaga pero gising na po kami, mga Oo. tek. Oo. Huwag ka mag-alala, gising na ako noon, 4:30. 4:45 ang alarm ko. Oo, Yes, pero ma'am. sa sobrang kasanayan ko po, nagigising ako ng 4 o'clock. Nauunahan ko yung aking alarm. Anyway, doon sa 4 na buwan na pagpasok mo dito, ano yung naging reason bakit umuo ka sa trabahong binigay ng 1143 sa'yo? Taga Isabela ka ba, Joshua? Yes, ma'am. Taga Isabela po. Okay. Kabagan po, ma'am. O malayo-layo din yun, kahit Yes, na. ma'am. 3 Malayo hours pa po. rin. 3 hours, Oo. 3 hours po yung biyahe dito sa Mm-mm. papuntang Santiago po. 3 hours yan, lalo na pag traffic at saka commute, ano? Yes, Mm-mm. ma'am. Kabagan, pero masarap ang pansit dun. Sarap, ma'am. Masarap po. Lalo yung pansit kabagan saka batil patong po sa O, Tubigaw. di ba? Oo, Sarap kilalang kilala ang kabagan sa pansit kabagan. Kaya siguro sa bukas dapat may dala kang sa anniversary ng 1143. Pwede, ma'am. Oo, Pwede pero po. hindi. Mahirap. Pwede tayo magluto, ma'am. Tama. Narinig niyo yun ha, mga best friends ha. Pwedeng magluto si Joshua. Actually, nagluto nga ng binalayan ng Holy Week eh. Natikman ko yan, inuwi ko. At kinain ko ng 3 beses. Ayan. So anyway, oo kasi masyadong matamis eh. Pero kidding aside, nung ikaw ay pumasok sa 1143, what made you decide na ito yung gusto kong maging trabaho? Balik po tayo dun sa ma'am, nung hindi pa po na-introduce yung 1143 DZMR po sa akin. Oo. Yun yung time po kasi na na ako na lang po yung natira sa sa church. Pero okay naman po sa akin yun kasi nagmi-ministry naman po ako doon. Yung mga naging kasama ko po, may may sarili na po silang trabaho. Ganyan. Hanggang sa ako na lang po yung natira sa church. Though okay naman po sa akin yun, and minsan napaisip ako na sa halos 1 year ata po ako na hindi po ako though marami din po ako na-applyan na trabaho. Pero syempre po hindi natatawagan ganyan. Tapos yun yung time na nag-decide ako na Lord. Huwag kang Yun yung time iiyak kasi maiiyak na naman ako. Yun yung time na nag-decide po ako na sabi ko, Lord, baka pwede mo po ako bigyan na ng na trabaho na Then yung biglang nag-chat sa akin yung kuya ko na sabi niya, bro, baka gusto mo muna na na mag-business muna tayo, sabi niya. Di sabi ko, sa halos na 1 year na naging tambay po ako, na wala akong naging trabaho. So sabi ko, Lord, baka iwan ko muna po itong ministry ko sa church, which is yung music ministry po, na pupunta muna po ako dun sa kasi gusto ko din po na na makahanap na ng trabaho and makatulong din sa pamilya ko. Kasi yun naman po yung goal after ng graduation, and gusto din na may sariling pera. Then yun yung time na sabi ko, sige kuya, mag-business muna tayo, and pinasok po namin yung pares na business. Yung pares cart po na business. And yun yung time po na na talagang gigil ako sa trabaho. Gustong-gusto ko yung time na nagigising din ako ng sobrang maaga para mamalengke, magluto. Pine-prepare ko lahat ng mga pinggan, ganyan sa cart. Then mga alas 4 po ng madaling araw namamalengke na din po ako. Tapos 5 AM pine-prepare ko na po yung mga karne, niluluto ko na po hanggang sa matapos yung mga 2 PM po. And sa 2 PM mag-rest lang po ako saglit. Mag-idlip po ako ng mga 2 hours. And for 4 PM, 4:30, ganyan, pine-prepare ko na po lahat, nilalagay ko na sa cart. And 5 PM po, lumalabas na po ako sa bahay, pumupunta po ako magbenta ng pares. So araw-araw po yun, halos 3 months po na ganun. Then dun sa 3 months po na na pagbebenta ko ng parang
yun yung time na na parang na-stress ako, napagod ako dun sa trabaho na yun. Kasi yun yung time din na parang iniwan ko po yung ministry ko para dun. Para dun po. And yun yung pina-realize ni Lord na hindi ka kasi dyan, hindi para sa'yo yan. Parang ganun yung sinabi niya. Yung pinagod niya ako, in-stress niya ako, ganun po. Hindi ako nakakain ng maayos kasi puro trabaho. Sobrang payat ko po nun. And then, Pero isang kumita ka araw. naman. Kumikita ka naman. Kumikita naman po, maayos naman po yung kaso nga lang po, talo po ako sa pagod kasi ako lang po yung mag-isa na Ikaw tagahugas. Mag-isa ko po. Ako lahat ng nagluluto, namamalengke, nagbebenta, tapos naghuhugas pa po ng pinggan pag Akala ko Ayan, ba partner kayo ng promo? yung kuya ko po kasi may trabaho po. Bali siya lang po yung nag-sustain dun sa sa business. Tapos ako po yung taga-benta. Sa gusto ko din po makatulong sa kanila na makatulong sa pamilya. Then yung time na na-stress po ako, tapos sabi ko, Lord, kung hindi po para sa amin to ni Kuya yung business, bigyan mo po ako ng peace of mind para itigil itong business na to. Then yun, nag-decide kami na Kuya, na papagod na po ako, into na muna natin to. Tapos parang nagbalik loob po ako kay Lord na bumalik po ako sa ministry. And nagpray po ako, Lord, sana bigyan mo ako ng trabaho na yung maitutuloy ko ba yung ministry ko. Yung kahit nagtatrabaho ako, may ministry po ako na ginagawa para sa'yo. And one time biglang nagchat po yung kakilala ko, si Kuya RJ, na dati din po na tech dito sa 1143. Sabi niya, Shwa, gusto mo ba ituloy yung pag-apply mo sa DZMR? Then yun na po yung time na parang yun na yung calling ni Lord. Tapos nag-apply po ako agad, and hindi ko po inaasahan na mapapansin po ako ng HR sa Manila at saka yung dito sa 1143 DZMR na mapapansin po nila ako, kasi knowing wala din naman po ako na background po sa radio broadcasting. And yun po, nag-apply po ako and natanggap po ako, and beyond blessed and thankful po ako kasi isa po ako dito sa DZMR. Sa mission po ni Lord. Ngayon, looking at yourself for the next 10 years, no? 10 years ang natin. Ang goal natin, ang vision natin, 10, 20 years. How do you see yourself? Ano yung ginagawa mo 10 years from now? 10 years from now po, ma'am. Yung ginagawa ko, ang hirap ng tanong ko, ano? siguro po, kung will po ni Lord na magpatuloy po ako dito sa 1143 DZMR, wala naman po doon. Kasi kapag will po ni Lord, kahit sino naman po, hindi yun mahadlangan. At saka baka pwede mong ituloy yung pares mo, dagdagan mo lang, Kabagan Yes po. Pares. Pero Yes hindi po, na ikaw ang pwede. magbabantay. Yun So, nga na- din po yung yung isa kong sinabi Oo. kay Kuya, na at least napasok natin yung ganong business. And kung babalikan man natin yun, at least may aral na sa Oo, una. Alam na natin yung mga diskarte. Tsaka may Yan. market na kayo, di ba? Yes po. Ngayon, sikat ang Kabagan bilang pansit Kabagan, di Yes, ba? ma'am. Ngayon, baka pwede natin ipauso Pares Kabagan. Diba? Ayun, pwede po, ma'am. Di ba? Sige, thank you Thank you, Joshua. Thank you po, ma'am. Thank you For po. the last 4 months ay nakasama kita sa, hindi actually last 1 month tayo magkasama, no? Yung Yes, talagang nakababad ka sa program natin. Nung una Yes, nga, po. ayaw mo pang mag-live tayo kasi kinakabahan ka pa, di ba? Opo. Pero anyway, that's all part of growing up and Opo. part also of learning na we all make mistakes. Tama yun, totoo yun. Kahit Yes, nga ma'am. mga experts nagkakamali pa. Tayo pa kaya na hindi naman, mga bago naman tayo. Ako, consider ko pa rin na bago ako sa 1143. Mas exciting kasi pag iniisip mo na bago ka. And think Tama po. na yung program natin every morning, every day ay bago at una. Di ba? So may excitement. Maraming salamat, Joshua, at Thank you po. ang prayer natin magtagal pa tayo.
Yan, magtagal pa tayo sa 11:43 DZMR. Thank you! Thank you po, ma'am. Maraming salamat po. Basta yung binalay, tuloy-tuloy pa rin yan. Ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa katawan ng tao at kung mapapabayaan ay maaaring makamatay. Narito ang mga first aid awareness para sa mga tao nakakaranas ng heat stroke. Agad na dalhin sa malamig na lugar ang pasyente at kung maaari ay hubaran ng damit na nakakasagabal sa kanyang paghinga para bumaba ang temperatura ng katawan. Ihiga ang pasyente upang gumanda ang daloy ng dugo sa utak. Kumuha ng tuwalya o panyo na basa at ipunas ito sa katawan ng pasyente. Lagyan ng ice packs ang kilikili, pulso, singit, leeg at likod ng pasyente para bumaba ang temperatura ng katawan dahil ang mga area na ito ay may high concentration of blood vessels. Mahalagang madala agad sa ospital ang sino mang nakakaranas ng heat stroke. Iwas heat stroke tayo ngayong panahon ng tag-init mga kaagapay. Isang paalala mula sa 1143 DZMR, Missions Radio. Okay, tuloy po tayo. At ngayon naman, meron pa tayong isang guwapo dito na mamarites sa inyo, best friend. Thank you ha. Kayo ay nakikinig, nanonood sa live program po. Recorded live program ng Matamis ang Buhay. Kilalanin natin si Lester at kung ano ang trabaho niya sa DZMR. Good morning, Lester. Good morning po. Hello po sa mga listeners ng Matamis ang Buhay. Sabihin mo yung straight, yung complete name mo. Hello. Ayan po. Ako po si Michael John Lester Ruiz. Mas kilala po ako bilang Lester. Yan. At ikaw ay nagtatrabaho sa DZMR bilang? Ako po, ang work ko po ngayon ay production assistant and producer para sa Pulso Kuro-Kuro at Balita, hosted by different pastor and volunteer broadcasters ng DZMR. Yan. So isa ka rin sa mga maagang pumapasok pala. Medyo po. Anong oras ka pumapasok? 7 po. Sinong may hawak kay Pastor Lawrence? Sinong tech team ni Pastor Lawrence? Kasi siya yung pinakamaaga, ano? Wala po ma'am, pero ang kasama usually ni Pastor Lawrence dito ay ang tech on board. Kung sino yung naka-duty. Yes po. Oo, okay. Lester, ilang taon ka na sa 1143? Ako po ang pinaka-latest na addition sa DZMR staff. Magti 3 months. February 6 po ako or 7 noong pumasok. Kaya bata-bata pa sa term ng kwan. Oo, marami ka pang, kumbaga, sasabihin nila, marami ka pang kanin na kakainin. Pero yung 3 months na pag-stay mo sa DZMR, ano yung nakita mo na maganda at mabuti sa ginagawa mo? Yung na-enjoy mong gawin? Na-enjoy ko pong gawin, yung pagpo-produce ng mga cue sheets, mga contents para sa Pulso Kuro-Kuro at Balita, pag-invite ng mga guests, I graduated communication, so I get to practice what I learned sa school, sa university. And ayun po, and ang sinabi ko po before ako pumasok dito sa station, I get to apply what I have learned in the university and I get to serve my Lord. Ayun po, it's a good thing. Oo, doble ano? Opo. Na-practice mo yung natapos mo, tapos nasa ministry ka pa. Yung ano yung nakita mo na mahirap sa pagkuha ng content? Kwan po, mahirap po or sa paggawa ng content? Mahirap po yung paggawa pag-invite ng mga guests. Yun lang po yung actually yung pinakamahirap kasi may template naman po for the cue sheet. And madali lang naman gumawa ng questions. Yun lang po yung paghagilap ng mga guests para sa PKB. Kasi Monday to Thursday po siya. But thankfully, maraming connection ng mga kasama ko dito. Kapag mag-a-ask po ako, they are very kind to help me. Lalo na ngayon, tinuturuan din po ako mag-produce ng mga programs para sa Saturday.
And I'm very thankful to them kasi very approachable po sila. And ayun, pinapractice po talaga namin yung Christian values dito sa ating station. Yeah. So, yung pag curious ako dun sa content. Alam mo kasi, content ngayon ang isa sa mga pinaka-importanteng at pinaka-mataas ang demand na trabaho. Hindi lamang sa radyo, kundi kahit pa sa social media, sa iba pang mga platforms. Content is very, very important. Hindi ka kailangang sikat ngayon para makilala ka or makita nila. Ang importante ay maganda yung pinapakita mo, ipinapalabas mo, yung ipinaparinig mo sa kanila. So, what inspires you to, or sa bagay, ang PKB kasi may themes yan, no? Every day, iba-iba yung themes. So, you work on that, no? So, yung pag-interview ng tao, well, hindi ikaw ang gumagawa, pero ikaw yung nag-prepare. Ano yung madali sa trabaho mo? Madali? Ano nga po madali? Madali po yung pag-copy-paste sa mga birthdays. At paghahanap ng mga thought for the day para sa PKB. Ayun po. Sa pag-prepare ko po ng mga cue sheets gawin content para sa PKB, may portion po kasi doon, may segment na thought for the day. And yun po ay parang devotional before the interview. So, ayun. So, yun po yung pinakagustong-gusto kong part kasi yung issue or yung pag-uusapan ay binabalandra doon sa verse. Parang may biblical perspective yung issue. Para ganun po. At ikaw ang unang beneficiary. Apo, tama po yan. Dahil ikaw yung naghahanap ng verse, no? Apo. Ako din yun ang gusto ko sa trabaho ko dito Kung minsan nga, parang wala sa hulog yung mga verses. Pero eventually, at the end of the verse, makikita mo yung connect. No? Makikita mo yung connect ng verse na yan dun sa topic. Ayan. Ano yung mga pangarap mo naman sa buhay, Lester? Kasi sa tingin ko, ikaw ay napakabata. Opo. Ilang taon ka na ba? Kung mamarapatin mo. I'm 23 years old po. Di ba? Kaedad mo yung anak ko, si Neo. 23 years old. So, ano yung mga pangarap mong gawin sa buhay? Makikialam lang ako. Apo. Thank you po sa tanong. Well, before, sa totoo lang po, gusto ko po talagang maging abogado. But, ayun, pinark ko po siya muna. And I'm really trying to enjoy what God has given me today. But my plans are maging instructor or professor sa SUCs or State Universities Colleges sa ating bansa na magtuturo ng communication. Tapos saka ko ipupursu pag-iipunan yung pag-aabogado. Ayun po yung pinaka-goal. So, meron kang step 1, step 2, step 3. But at the end of the picture, you see yourself as a lawyer. Apo. See yourself also as a lawyer working as a volunteer broadcaster at 1143 DZMR. Pwede po. Di ba? Pagdating ng araw. Ako, hindi ko naman alam na ito yung tatahakin ko, volunteer broadcaster. Although communications din ang natapos ko. Hindi ko rin na-apply sa aking trabaho. Anyway, thank you so much, Lester. Maraming salamat. And isama natin sa prayer request natin yan, yung maging successful ang iyong trabaho sa 1143 at yan ay magbigay sa iyo ng mas magandang direksyon. I just hope na yung pagpasok mo sa 1143 will give you a better direction kung saan mo gustong ituloy yung plano mo sa buhay. You are very young, you are 23 years old. You still have 90 years ahead of you. Diba? 80 years ahead of you to plan for that future. And I hope na hindi mo babaguhin at hindi mo tatanggalin sa plano mo ang DZMR kahit wala ka na dito. Di ba? Sige, bumati ka sa mga loved ones mo. Hello po. Binabati ko nga po pala ang super supportive na
na mama ko, si Mama Josie Ruiz Angadan Isabela, ang aking mga kapatid, ang aking mga tita. Hindi ko na po sila nasabihin yung pangalan nila. Pero alam po nila na I love them so much. And thank you for supporting and thank you for the prayers. Wala ka bang... sige, babatiin mo. Sige. Binabati ko rin po ang mga churchmates ko and ang mga kapwa ko SK officials sa La Suerte Angadan Isabela. Oo. Saan ang church nyo? Sa Church of God La Suerte po. Sa Angadanan? Opo, Angadanan. Okay. So maraming salamat, Lester, and thank you so much sa buhay na binigay mo para sa 1143. Darating ang araw, sasakay ka rin ng helicopter. Yes po. Thank you po, Ma'am Lily. To God be the glory. Maraming salamat. Babaon verse para sa lahat ng ating mga best friends. Hindi po akong gagawa niyan ngayon. Ako, ibibigay nating assignment yan kay best friend JM Maguliado. JM, anong pabaon verse mo sa araw na ito? Yes, ma'am. Good morning po. Ang ating pong pabaon verse para sa umaga nito ay manggagaling sa Philippians chapter 1 verse 6. Okay. Kilala po ito. Sabi dito, "And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ." Wow. Bakit po ito yung naging pabaon ko? Kasi nagsimula po talaga ang gawain ng Diyos sa akin. Hindi lang sa akin, sa mga magulang ko. Unang-una yung father ko is a pastor. And yung mama ko yung worker sa church. So, kung wala yung modeling nila sa buhay ko, kung hindi ko nakita yung mga ginagawa nila sa churches, hindi ako magkakaroon ng puso rin dito sa radio. Kasi sila rin yung mga unang listeners ng 702 DCAS back nung bata ako sa Manila. So yung mga pambatang papuri, yun yung mga lagi ko napapakinggan. Pero yun nga, kahit na ako ay nagtatrabaho na dito sa sa DZMR, sa gawain ng Diyos dito sa DZMR, sa Far East Broadcasting Company, yung good work na ito will bring completion sa day of Jesus Christ. So hindi ako, hindi tayo. Si Jesus Christ pa rin yung magkukumpleto. So hindi natin kukunin yung glory sa kanya. Yung glory sa kanya lamang. Yan lang po, Ma'am Lily. Yeah, maraming salamat, JM. Ang sabi po sa Philippians chapter 1 verse 4, ulitin ko, ay verse 6 pala, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Amen. Inrugi na, ilipas na. Amen. Siyang nagsimula, bahalang Panginoon na magtapos. So hindi nagtatapos ang buhay natin sa 1143 DZMR. Taon-taon nagse-celebrate tayo at taon-taon nagsisimula ulit tayo ng panibagong taon para sa ating pong kawang gawa, para sa gawain ng Panginoon. Thank you for the lives of JM Maguliado. Salamat din sa buhay ng iyong mga magulang, JM. Sila yung mga ninuno natin, di ba? Apo. Dahil sa kanila, nagkaroon tayo ng ganitong uri ng ministry ngayon. Na ang Panginoon ang siya nagsimula sa mga magulang mo, itinuloy sa iyo, at itutuloy kay Yumi. At itutuloy sa sa susunod na henerasyon. Ganon din ang desire natin sa buhay natin. At dahil nasa 1143 tayo, itutuloy din ng iba ang matamis ang buhay pagdating ng araw. At tuloy-tuloy ang 1143 DZMR. Sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. Happy anniversary, DZMR! Ako po ang inyong best friend, Lily Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda ng ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan,
handaan